Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy pa rin ang monitoring natin sa dalawang weather disturbances sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na po dyan ay si Typhoon with international name na Saudel, and as of 3 in the afternoon ay huling namataan at 1,070 kilometers hilagang silangan po ng extreme northern Luzon. Base sa ating analysis, hindi na muling papasok ito ng ating area of responsibility at babagtasin lamang yung hilagang bahagi north of our Philippine Area of Responsibility habang patungo dito sa may Eastern China. Habang yung binomonitor natin na isa pang bagyo na si Tropical Depression at Sunny kaninang umaga, as of 2 in the afternoon ay humina na bilang isang low pressure area dito sa may labas ng ating PAR. Huling namataan at 1,575 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Posible po siyang pumasok by tomorrow sa ating PAR, subalit hindi na natin nakikita na magiging isang ganap na bagyo or tropical depression sa loob ng PAR at susunod na lamang dito kay bagyong Saudel. Ang nagpapaulan pa rin po sa malaking bahagi ng bansa, lalo na dito sa western section ng Luzon and Visayas, ay ang southwest monsoon pa rin or hanging habagat. And overnight, pinakamadalas pa rin ang mga pag-ulan dito po sa bahagi ng Ilocos Region and Cordillera Region, dito sa may western section ng Central Luzon, lalo na po sa may Zambales, Bataan, Tarlac and Pampanga, sa may Cavite, Batangas, Occidental Mindoro and Antique at maging dito sa Metro Manila. So kung lalabas po ng bahay this evening or lalabas mula sa kanilang eskwela o trabaho, make sure na meron tayong proteksyon gaya po ng payong or kapote. The rest of Luzon, meron ding mga kalat-kalat na mga light to moderate rains, lalo na dito sa may eastern section ng ating bansa sa may Luzon. Habang natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao, meron lamang po mga isolated or localized thunderstorms sa bahagi ng northern Mindanao and Caraga region, habang hindi pa rin po inuulan ng malaking bahagi ng eastern and central Visayas. At dito rin po sa may southern portion of Mindanao patuloy ang mainit at maalinsangan na panahon. Base naman po sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast, magpapatuloy pa rin po ang pagkakaroon ng mga weather disturbance sa may silangan ng bansa hanggang sa mga unang araw po ng Setyembre. At alam naman natin kapag meron po tayong mga weather disturbance dito sa may Philippine Sea, ay posible pa rin ito maghatak ng southwest monsoon or habagat kagaya ng ginagawa sa ngayon ni na bagyong Saudel at bagyong or dating bagyong Atsani. So possible po by this Friday, posibleng may pumasok po na panibagong low pressure area or sama ng panahon sa ating area of responsibility. At pagsapit ng weekend, ay nandito na po sa may silangan ng Southern Luzon, may katamtaman na tsansa na maging isang bagyo or tropical depression. Yung next name po natin ay tatawagin sa local name na Pilandok. Pagsapit po ng huling araw po ng Agosto hanggang sa mga unang araw ng Setyembre, itong minomonitor natin na mabubuong sama ng panahon, low pressure area nga or tropical depression ay kikilos sa hilagang bahagi ng Philippine Sea, pahilagang kanluran at tumataas ang tsansa nga na maging isang ganap na bagyo. Kung mapapansin natin, maliit ang tsansa na ito'y magla-landfall, maring lumapit dito sa may Batanes and Babueng Group of Islands, at kapag nga meron tayong bagyo dito, ay posibleng mag-enhance pa rin ito or magpalakas ng southwest monsoon or habagat. At bukod pa dito, sa possible po na bagyo, ay meron pang minomonitor tayo na potensyal na low pressure area. Pagsapit po ng next week, later next week, papasok siya ng PAR as a low pressure area. Maliit lamang ang tsansa po na maging bagyo. Subalit, patuloy natin i-monitor yung kanyang movement once makapasok ito ng PAR. Posible po mabago yung senaryo natin regarding these two weather disturbances, kaya laging magantabay sa ating updates. By tomorrow naman po, that's Wednesday, August 26, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at maulang panahon sa malaking bahagi ng northern, central Luzon at bahagi ng southern Luzon, kabilang na rin ang Metro Manila dahil pa rin po yan sa habagat. So pinaka-apektado ng occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan, itong La Union, Pangasinan, gayon din ang Benguet, Zambales at Bataan. So make sure po na magantabay sa ating mga possible rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Yung mga pag-ulan doon, posible pa rin mag-cause po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Ilocos Region and Cordillera Region, Cagayan Valley, asahan po ang makulimlim na panahon at may tsansa ng mga light to moderate rains. The rest of Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila at bahagi pa ng Mindoro, may tsansa din po ng mga pag-ulan. So make sure po na kung lalabas nga ng bahay, magdala po ng payong or kapote. Hindi naman ito considered pa as kasing lakas ng mga naging pag-ulan natin nitong mga nagdaang linggo dahil po sa malakas na southwest monsoon. Habang natitirang bahagi ng Southern Luzon,
Kabilang ang Bicol region and some parts of Mimaropa, asahan naman yung partly cloudy to cloudy skies at may chance rin ng mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. For Metro Manila, temperatura bukas 27 to 30 degrees Celsius. Sa may Baguio, malamig pa rin po from 17 to 19 degrees Celsius at pinakamainit sa may Legazpi hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan umaga pa lamang sa may Antique, bahagi po ng Aklan at Iloilo, habang sa may Palawan, itong Calamian Group of Islands, mataas na rin po ang tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa tanghali. Dito naman sa natitirang bahagi ng Palawan and Visayas, gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao, generally partly cloudy skies naman by tomorrow at may tsansa pa rin na magiging mainit at maalinsangan, lalo na po sa malaking bahagi ng Mindanao, yung mga syudad po dyan at yung malapit po sa mga baybayin, posibleng magkaroon ng dangerous levels of heat index na 42 degrees or mas mataas pa at may tsansa pa rin po ng mga thunderstorms pero ilang lugar lamang po, kagaya pa rin dito sa may northern Mindanao and Caraga region. Temperatura natin sa may Puerto Princesa and Cebu hanggang 33 degrees bukas. Kung ang pag-uusapan po natin ay yung actual temperature, mas mataas pa yung heat index. At pinakamainit sa may Zamboanga City and Cagayan de Oro City in terms of observed temperature at 34 degrees Celsius. Kung ang Zambales within the next 24 hours, posibleng umabot sa hanggang 100 millimeters ang dami ng mga pag-ulan. Simula naman bukas ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon, ito yung mga lugar na posibleng magkaroon din ng 50 to 100 millimeters na dami ng mga pag-ulan. Dahil po yan sa habagat, asahan po dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, and Bataan ng paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan po na maaari pa rin magdulot ng mga flash floods or landslides. At dito rin, posibleng itaas po yung ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Hindi natin nirule out na aakyat pa yung ating warnings kanina na yellow rainfall warning sa may Zambales and Bataan into orange and possibly red rainfall warning the moment na may mabuong weather disturbance sa may silangan po ng Luzon. Then pagsapit po ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, kapansin-pansin na mas dumami yung mga lugar po sa Luzon na magkakaroon ng malakas na mga pag-ulan and at the same time, posibleng mas tumaas pa yung level ng ulan in a 24-hour period. Hanggang 200 millimeters po over Zambales and Occidental Mindoro. So tumataas pa rin po ang tsansa ng mga red and orange rainfall warnings natin at posibleng nga mag-cause nga ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially sa may Zambales, given na nagkakaroon na ng mga pag-ulan dito lately. Habang asahan naman yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula po Thursday ng hapon. Sa may Ilocos Sur, La Union and Pangasinan, ganyan sa Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, and Bulacan. Maging dito rin po sa Metro Manila, ilabas na po yung ating mga payong at sombrero at kapote at possibly bota dun sa mga bahain na lugar. Ganyan din sa may Rizal, Cavite at lalawigan po ng Batangas. Hindi rin natin nirule out na pagsapit ng Friday hanggang weekend, mas dumami pa yung mga lugar or magpatuloy pa yung malalakas na mga pag-ulan dahil nga sa pag-iral ng southwest monsoon na posibleng enhance ng mabubuong weather disturbance dito sa may silangan po ng Luzon. So again, mag-antabay po sa ating mga updates. Para naman sa lagay ng ating karagatan or gale warning, hanggang bukas, wala naman tayong inaasahang pagtataas po ng gale warning. So balit posible na magiging maalon pa rin sa malaking baybayin po ng Luzon and Western Visayas dahil pa rin sa southwest monsoon. So nasa 1 hanggang 1.5 metro in general ang taas ng mga pag-alon, pero the moment na mas lumalakas yung hangin at mga pag-ulan in some areas of Luzon, lalo na kapag may mga thunderstorms, posible ito umakyat sa 3.5 metro o nasa isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado ito for our small and medium-size na sea vessels. Habang natitirang baybayin ng Visayas and Mindanao, generally kalahati hanggang 1 metro naman ang taas ng mga alon. Para naman po sa lagay ng ating panahon pa, simula po sa Thursday, that's August 27, hanggang sa last weekend of the month of August. Asahan pa rin natin pagsapit ng Thursday, halos katulad ng weather conditions as the day of Wednesday. So asahan pa rin po malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, and Mindoro provinces magiging maulap at sasamahan din po ng mga pag-ulan. Pinakamaulan nga dun sa mga pinakita nating lugar po dito sa may parting La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, and Tarlac and Bataan na magkakaroon po ng occasional rains or paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Metro Manila pagsabit ng Thursday, generally light to moderate rains. Pero pagsabit po ng Friday and Saturday, yung mga napansin natin na lugar na
pagsapit po ng Thursday to Friday, magkakaroon nga ng mga significant rainfall or delikadong mga pag-uulan, ay posibleng magkaroon nga ng occasional rains, maaari tayo magtaas sa mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories, kabilang na dyan ang Metro Manila. So please make sure po, sa araw ng Friday and Saturday, kung meron kayong mga lakad, i-consider po nyo yung magiging malakas na mga pag-ulan, yung ating mga outdoor activities, kung meron tayong mga special occasions po, please consider na magkaroon tayo ng shelter or make sure na hindi tayo mababasa dahil aasahan po muli ang mga pag-ulan na paminsan-minsan ay malalakas. Habang yung mga nasa eastern side, gagaya po ng Cagayan Valley, dito sa may Nueva Ecija, sa may Aurora, Quezon, Bicol Region, Marinduque, Romblon, ito naman yung mga magkakaroon ng mga light to moderate rains sa araw po ng Friday and Saturday, ganyan din dito sa may central and southern portion of Palawan. Yan po ay dahil sa paglakas pa ng southwest monsoon. Pagdating po sa Visayas, pinakauulanin pa rin ang lalawigan po ng Antique, southern Iloilo, itong western portion of Aklan, yan po ay dahil sa southwest monsoon, lalo na sa araw ng Friday and Saturday. But from Thursday to Saturday, for the rest of Visayas, asahan naman ang bahagyang maulap in general at sasamahan niya ng minsan lamang na maulap na kalangitan. And again, maliit pa rin ang chance sa ilang lugar dito sa may central and eastern portion of Visayas, gayon din dito sa may Negros Oriental and Siquijor. Magiging mainit at malinsangan lalo na sa tanghali sa kabila ng malakas na southwest monsoon. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mas mananatili po ang mas tuyo po ang panahon dito. No? Pagsapit po ng Thursday hanggang sa Sabado, mas tuyo ang panahon kumpara dito sa may Luzon and Visayas. Magpapatuloy ang mainit at maalinsangan na panahon at posibleng umabot sa 35 degrees ang maximum temperature dito sa may Cagayan de Oro City, ganyan din sa may General Santos and Cotabato. Yan ay dahil hindi pa rin po nakakaabot dito yung southwest monsoon. And again, maliit lamang na mga lugar ang magkakaroon ng mga pag-ulan o yung mga isolated rain showers or thunderstorms dahil mangingibabaw pa rin po ang partly cloudy skies to partly sunny skies umaga hanggang hapon. Ang ating sunset ay 6:13 ng gabi at ang sunrise bukas ay 5:44 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Ingat po tayo.